Bagamat Oktubre na ngayon, makikita mo ang pamumukadkad ng mga bulaklak ng lotes. Ang mga bulaklak ng lotes ay karaniwang namumulaklak sa Hulyo at Agosto. Bihira itong mamukadkad kahit Oktubre. Sa susunod na taon, bibisita ako kapag namumukadkad ang mga bulaklak ng lotes. Ipapakilala namin sa iyo ang isang magandang eksena ng mga bulaklak ng lotes. Dahil ang mga bulaklak ng lotes ay may mga kulay pastel, para silang isang watercolor painting na lumulutang sa tubig. Habang pinahahalagahan namin ang magagandang tanawin ng mga bulaklak ng lotes, sila ang nagpapaalala sa atin ng mga magagandang alaala, paglikha ng isang misteryosong eksena. Sa mga bansa sa silangan, ang mga bulaklak ng lotes ay ginamit upang ipakita ang simbolikong katayuan ng mga maharlikang pamilya. Kahit sa Korea, sa palasyo kung saan nanirahan ang mga sinaunang hari, marami kang makikitang bulaklak ng lotes. Ito ay isang lugar kung saan ang mga Chinese lotus na bulaklak ay unang ipinakilala sa Korea at lumaki noong unang panahon. Ang lotes ay ginagamit bilang mabuting pagkain mula pa noong unang panahon. Ang lotus root at lotus leaf rice ay magandang halimbawa. Maaari mo ring inumin ito bilang tsaa. At isang paraan ng pagbabalot ng mga dahon ng tsaa sa dahon ng lotes at hayaan silang mag-marinate. O patuyuin ang mga dahon ng lotes sa kanilang sarili at ang paggamit ng mga ito bilang dahon ng tsaa ay ipinakilala sa isang drama sa TV. Ang lotus leaf tea ay sikat bilang diet tea na si Yang Guifei, isa sa 3 sa mundo. Karamihan sa mga magagandang babae, uminom bilang paborito niyang diet tea. Ang Muan White Lotus Tea ay nakarehistro sa Geographical Indication Sistema, Republika ng Korea. Sa ilang mga kaso, ang mga dahon ng lotus ay giniling sa pulbos at ginagamit bilang tsaa o idinagdag sa mga pinggan. Gayun din, sa episode 8 ng animation na John Diem's Dream, lumitaw ang iba't ibang pagkain gawa sa dahon ng lotus. Bilang karagdagan, may mga lugar na nagbebenta ng lotus bread o lotus leaf bread. Tulad ng inilarawan sa itaas, ang mga dahon ng lotus ay napakalaki at hindi natatagusan ng tubig. Kaya ginamit ang mga ito noong nakaraan para sa parehong layunin ng mga modernong plastic bag. Sa partikular, ang mga dahon ng lotus ay lubhang kapaki-pakinabang kapag nagluluto ng mga pagkaing may maraming kahalumigmigan, tulad ng karne, isda, at bigas. Sa Chinese classic na Sohuljon, noong si Liu Jixing, bago naging monghe, ay isang opisyal ng militar sa ilalim ni Gayong Raksangang, upang kulitin si Jong Baekjong, na nanliligalig sa mga tao. Humingi siya ng 10 kilong karne at taba na tadtad ng maliliit, binalot niya lahat ng dahon ng lotus.